Hi, hello everybody. Ang today's topic, pag-uusapan natin ngayon yung ating series tutorial about sa Oracle database. Okay? Pero bago ang lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga nag-like and shares, and most of all, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat at malaking tulong yan sa pag-create natin ng mga tutorial. Shoutout po lahat ng estudyante ng Systems Plus Computer College. Okay? So, that's embark. So, ang gagawin natin ngayon, maglalagin muna tayo, no? So, username, system, and the password, system. So, login. Okay? Click natin yung SQL and yung SQL commands. Okay, so ngayon, meron tayong display, no? So, gagawin natin siyang 50. Right, so this time, magki-create tayo ng ating table. Okay, so, create table. Okay, so, bahala tayo kung ano pa yung magiging pangalan ng ating table, ano? So, halimbawa, ang gagawin ko ngayon is vlogger group bali. Okay. So, yun yung magiging pangalan ng ating database. Right. So, next, open parenthesis. Maglalagay tayo ng, for example, yung vendor ID. Okay. So, vendor ID. Number. The primary key, then the comma. So, enter. And, after ng vendor ID, so, maglalagay tayo ng vendor name. Okay, so, meron isang vendor name. And, varchar open. So, lagyan natin, for example, sa 100. Okay. Enter that, comma. Vendor name, then we have the contact person. So, contact. Okay, contact. So, person. Again, varchar. Okay, so ganito siyang 100 ulit. Then, comma. After ng contact person, lalagay natin siya ng phone. Okay, so phone number. Right, so okay, so varchar. Lagyan natin ulit siya ng 20. Tama. After ng phone number, halimbawa, order ID. So, lagyan natin order ID. So, this time, since na ito is ID, gawin natin siyang number. Okay. Next, product ID. Okay, so small letter na lang. So, product underscore ID. So, same natin. Gawin natin siyang number. So, comma. Enter. Also, quantity. So, quantity number, comma, and unit price. So, unit, saan na siya? Unit price. So, this time, ganoon din, number, comma, and total price. Total, okay, so total price. Okay, so number, comma, after ng total price, so halimbawa, enter na muna natin, email.
So, lalagyan natin siya ng email, no? So, bar car. So, dito, lalagyan natin siya ng 100. And, dito kailangan i-close natin yan kasi dito tayo nag-start kanina na meron siyang open parenthesis, then next you have the close. Okay? So, then, ito-terminate natin siya with semicolon. Right? So, ito yung mangyayari guys na ito yung product, username, contact person, ito yung magiging table natin. Okay. Ngayon yung gagawin dito, okay, baba natin. I-highlight lang natin lahat. Then dito sa upper right side, click natin yung run. Okay. So, sasabihin niya ngayon, table created. Okay. So, ibig sabihin, success. Nagkaroon tayo ng table na create dito sa ating database. Okay? Halaluan. Try ulit. Pag i-run natin siya, already used by an existing object. Pero kung halimbawa, so lalagyan natin siya ng halimbawa 2024. So once na i-apply natin ulit yan, i-run, then again, table created. So ito na yung ating bagong table, no? Okay? Okay. Okay, so after na makreate natin yung ating table, mag-create tayo na yon ng ating mga informations, no? Ano mga vendor ID, vendor name, contact person, mga phone number. Okay? So this time, mag-insert into. So, gagamitin natin dito guys, itong ating table na na-create. Vlogger 2024. So, kukopyahin ko na siya and ilalagay natin sa dyan. Okay, so ito yung ating yung table name. So ngayon maglalagay tayo ng values. Okay? So open parenthesis, parang dito rin kanina, nagkaroon tayo ng open parenthesis. And this time, maglalagay tayo ng single quote. So for example, vendor ID. So halimbawa 222, then separated with the comma. Then again, enter, single quote, then we have the vendor name. So, let's take for example, my name. Okay, so vendor name, then, comma. Next, the contact person. Contact person. Halimbawa, Jeffrey. Contact person, si Jeffrey. Okay, so, kukumpletin natin, Giovanni Madrileño. So, contact person, Madrileño. Okay. Then, comma. Next, we have the phone number. Okay, so phone number. So, lalagay tayo ng single quote. 09755-823-876. For example lang, ano? Then, gano'n din, separated with the comma. So, pwede naman, no? I-ayusin natin, Jeffrey. Then, enter. Single quote, after na phone number, order ID. So, kanina, meron tayong vendor ID. Ngayon, order ID, ano? So, since na number, alagyan natin siya, halimbawa, ng 1, 2, 3, 4. Okay, so order ID, comma, enter. Next, the quantity. Halimbawa, 25, comma, enter. Si unit price, alagyan natin halimbawa 250, then comma, enter. Unit price, total price. Okay, so lagyan natin total price 5,000. Okay, comma, enter. And yung email ad. Okay, so lagyan natin siya. Okay, so proof bali at gmail.com. Okay, then we have to have the single quote
Then, i-close natin yan. Determinate natin with the semicolon. Right, so, ngayon, irara natin yung ating ating mga tinatawag natin na information. So, click natin yung run. And, not enough values. So, this means, meron tayong mga kakulangan dito, no? So, maglalagay tayo ng isang close. Then again, run. SQL not properly ended. So, meron siyang problem. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 5,000. Brookvalley at gmail.com. Okay, so gawin natin siyang. So, values, comma, 7. Okay, so let's try. Run, not enough value. So, ibig sabihin may kulang, ano? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tingnan natin dito, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kulang tayo. So, pagdating sa phone number, quantity, unit price. So, wait. Review. Vendor ID. Then we have the vendor name. Then we have the contact person. Then the contact person. So, phone number. Phone number. Tapos order ID. That's product ID. So, we have to see the product ID after ng order number, no? So, enter natin siya. Then, product ID, yun natin yung small. Product ID is number. Okay, so product ID is number 90. Then, so, start natin ulit siya. Run. Yun, one row inserted. Sabi sabihin, success yung ginawa natin, ano? So, para makita natin yung table, kukumain lang tayo ng select, asterisk, from. Okay, so yung table na ginawa natin. So, Control C, ilalagay natin dyan is Control V. Then, with the semicolon. So, ngayon, ang gagawin natin dito, i-highlight, then, tsaka natin ngayon i-run. So, makita natin dito guys, sa ilalim, meron na siyang vendor ID, okay? Meron siyang vendor IDs, okay? Okay. So, natin itaas. Meron siyang vendor ID, vendor name, contact person, order natin, and unit price. Okay. So, for example, mag-a-add tayo, no? Ng another vendor ID and vendor name. So, ang gagawin mo lang dyan, copy, then dito sa ibaba, enter, Control V. Okay, so lalagyan natin sana spacing. Gagawin natin sa halimbawa ng 333. So, yung pangalan halimbawa, gawin natin siyang okay, so Hans, Ivan, and dito naman for example is Jenna, and phone number 34, and yung product 5678, then lagyan natin sa 98 and 250, and lagyan natin siya na 2,500. So, same procedure lang kung anong ginawa natin, ano? So, dito yung email at babaguhin natin sa halimbawa. Okay, so, lang na lang. Highlight natin siya ulit. Then, run. So, ito guys, so, one row inserted. So, hanapin natin ulit yung select. So, click natin yung select. Nilagyan yung run. So, makita natin siya. Meron na tayong dalawang vendor name. No? Kaya kung mag-create tayo ng mas marami, so, pwede naman yung one at a time lang or pwede natin sabay-sabay na lang na gagawin. Ano?
ay papakita natin sa ating next tutorial kung paano natin gagawin na hindi na tayo mag-i-insert into, no? Hindi na tayo magka-copy paste, copy paste. So, kung 10 ano yan, vendor ID, 10 rin yung gagawin natin. So, ganun din yung same procedure lang din ulit, no? Kapag gusto mo nagtagan, Ctrl C, enter mo lang siya, Ctrl V, papaloyin mo lang ulit yung ano, yung 444, then tsaka mo ulit i-run, okay? Dito yung run sa taas, okay, yung run, then again, hanapin natin ulit yung select, okay? Select natin siya, then run. Okay? Kung makita natin, meron tayo tatlong vendor. 222, 323, and 444. Okay? So, that's all guys. Thank you for watching. This is the part 1 ng ating online tutorial dito sa Oracle SQL. Thank you and bye-bye.